Hi guys, good evening sa inyo lahat, no. So, itong video ko ngayong gabi, actually, mga 2 days ko na to pinag-iisipan. Hindi ko alam, hindi ako sure kung ano yung ire-response ko dito sa content ko na to, no. Basically kasi, merong isang WAG squad na nag-message sa akin, no, 2 days ago. Tapos, hindi lang ako nagre-reply agad kasi hindi ako sigurado kung ano yung ire-reply ko. Yun yung katotohanan, no. Hindi ko alam kung makakatulong ba yung ire-reply ko, no. Hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Kanina pag church, pinag-pray ko pa, no. Na sabi ko, mamaya pagka ginawan ko ng recording, yung response ko sa kanya, sana merong wisdom, merong sana merong clarity, merong guidance, no, galing sa taas. So, etong WAG squad na to, yung background niya, so, ganito. Simulan natin sa simula para at least aware kayo, no? And at the same time kasi, gusto ko ring maging example to para sa iba, no? Na para maging aware din kayo na pwede pala mangyari yung ganito, no? And then kung mangyari man yung ganito sa inyo, at least may idea kayo kung paano nyo i-deal, no? So again, I'm not an expert, no? I'm not an expert sa pagdating sa everything, no? Tao lang din ako, ay nagbe-base lang ako sa experience ko. Okay? Uh, so itong WAG squad na to, nag-join siya sa WAG Squad 2025 last year, April 29. Ito yung first joining date na niya sa WAG Squad. April 29, 2025. Okay? Tapos, full course yung kinuha niya. Ngayon, so nag-discuss kami ng lessons, weekly, ayan, nag-progress. And then, pagdating namin sa 30% challenge, nagsimula kami mag 30% challenge nung May, the next month. May 20, May 20, 2025. Okay, so after a month, nag-start kami ng 30% challenge. Okay, kasi syempre, hindi naman pwedeng unang session pa lang, i-challenge ko na kayo ng 30% challenge. Napaka-imposible naman, no? Gets ko naman ba't nandun kayo sa course, no? Kasi kailangan nyo ng tulong ko. So, kailangan muna nating i-rebuild, no? Kailangan munang i-ready bago isabak sa gera, no? So, yun yung concept nun. So, after a month, nag-start ako ng 30% challenge. May 20, based on my record. And then, nakapasa siya after a month. Kasi nakapag-proceed kami ng next lesson, June 19 na. So, after a month. Kasi yun yung prerequisite eh. So, 1 month niya nakuha, no? May 20, and then next lesson namin, June 19. So, 1 month, nakuha niya yung 30% challenge. Try ko na lang hanapin. Insert ko na lang dito sa clip kung ano yung performance niya during that time. Okay. And then, so natapos kami ng full course June 26. June 26. Ay hindi, June 30. Sorry. June 30. Yun yung namin. Last session, June 30. And then, June, July, August, September, October. After 4 months, nag-take ulit siya ng course, masterclass, MC. Okay? So, nag-start kami sa MC ng October 21. So, yan yung first lesson namin sa MC. October 21. Tapos nag-start kami ng challenge naman kasi sa MC meron ding 30% challenge. Okay? 30% challenge November. Okay. So, nag-join siya sa MC. Nag-start kami October 21. Tapos
nag-challenge kami November 10. Okay, after 2 weeks or 3 weeks. So, something like that, no? So, nag-challenge kami ng 30% challenge. And then, natapos namin yung last session, December 28. Okay, so, yun yung storya, December 28, 2025, last year. So, ito yung message niya nung nakapasa siya sa 30% challenge sa MC. Yung sa FC, try ko na lang halongkatin, insert ko na lang mamaya pagka inedit ko or bukas. Okay, so ito yun, December 20. So, nag-reflect na daw sa FX book yung performance niya sa MC, na 30% challenge. Okay. So, dito, may kita nyo, yung gain niya is 31%, 0.98. Abs gain, 31.98%. Tapos, yung drawdown, 8.87. Yung naging drawdown ng account. So, nag-start siya mag-challenge November 10 until December 18. Okay? So, sobra ng isang buwan. Which is, okay na okay yun. Actually, hindi siya bad. Sobrang ganda niya. No? Ideally, ang gulang natin, actually, ang ina-advise ko sa mga Wag Squad, kung kaya nyo at least 5 to 10% monthly, okay na yan. Okay na yan. Okay? So ito yung performance niya. And then, so sabi ko, congrats, Pops, for passing the 30% challenge. Tinanong ko siya, anong mas madali, yung 30% sa 30% challenge sa FC or sa MC? So, sumagot siya, sabi niya, mas madali po gawin yung sa MC, sir, parang hindi na ako nag-iisip, tulad ng sa FC. Less analysis, less stress din minsan, nakakatamad sir at akala ko mabagal nung una kasi sa FC napasa ko less than a month. So sa FC, naipasa niya yung 30% challenge in less than a month. Pero malaki daw yung DD niya. So sa FC. So tingnan ko mamaya kung ilan yung naging DD niya doon sa 30% challenge niya sa FC. Okay? Itong MC naman, napasa ko siya, sir, 5 weeks. Pero sir, parang humaba palalo, pasensya ko, kasi rules natin, wag pumasok hanggang hindi nagko-cross ulit yung indicator. Na-try ko din i-combine with wag lines, pero tagos minsan, mas malaki DD. Okay, so yun yung observation niya. So sabi ko, after Christmas na tayo mag last lesson ng G4MC. Kasi nasa Japan pa kami during that time, no? Ayan. So, nag-resume kami. Hindi, ito. Tapos, after nun, pag-reply ko, nag-message ulit siya. Sabi niya, Sir Kai, good evening. Ito yung second 30% challenge na naipasa. Pinagawa ko lang to sa anak ko. Thanks again. Sir, God bless. So, ito yung sa anak niya. Ayan. So, yung sa anak niya, 30%, 0.45. Pero yung drawdown, mas mababa kumpara sa kanya. Nasa 7.6% lang. Yung sa kanya, nasa 8% yung drawdown niya. Yung sa anak niya, nasa 7%. So, medyo niloloko ko pa siya dito. Sabi ko, so tinanong ko siya, anak mo yung nag-trade ng second account, basta binigyan mo lang ng instructions how to follow the rules para makapasa sa 30% challenge. Yes sir, same rules lang din from you yung ginawa naming dalawa. Mas mababa pa yung DD niya kaysa sa akin. So niloloko ko pa siya, sabi ko, talo ka ng anak mo, Pops, may potential, ayos. Tapos nag-reply siya, sabi niya, yes sir, mas magaling pa sa akin. Sabi ko sa kanya, huwag kalimutan mo pasalamat sa Panginoon dahil siya nag-guide na makilala ka namin at sa murang edad niya ay may sistema na siyang sinusunod to break the cycle ng traditional way of life. Salamat ulit, Sir Kai, kasi hindi ka nagdamot ng system mo. God bless. Yes sir, may potential talaga at napaka-fortunate niya. Meron na siyang solid na system na susundin niya na lang. Okay. And then, and so nagsiset na kami ng schedule. And then, okay, so natapos na namin. So, eto na nag-set na kami ng schedule. Try kong i-play yung recording ko ng last session namin. Okay? So, ito yun. Sir Kai, Merry Christmas.
Yun, kamusta Pops? Merry Christmas and a Happy New Year. Pasyal-pasyal lang po kayo ah. Kaya nga eh, medyo ano, medyo mahina na sa mga lakaran. Busy sa maraming booking. Maraming booking. Hindi pa lumilipad, may mga bagong booking na no. Ah, Ay nako. Kamusta, balita? Nakakatuwa yung anak mo ah. Kwentuhan mo ako doon, yung performance mo sa 30% challenge. Tinalo ka ng anak mo. Mas maganda pa yung dala, performance. yes, Sir Kai. Dalawang 30% challenge tinalo niya ako. Sa FC, tinalo niya din ako. 15 tinalo days ka lang rin. yung sa kanya. Oo. Oh, 15 days. Oo. Tapos, 50% Oh, 50% growth. Oh, sinend ko din yun sa'yo. Yung sa talaga? akin is inabot ako 28 days sa full course Oo. sa 30%. Oo. Sa kanya, Then dito sa MC, sa kanya, ilan yung ano, sa kanya, sa FC na 30% challenge. 500 plus yata yung nakuha niya, Sir Kai. Sa loob ng ilang araw? 15 days. 15 days. Tapos ikaw, Yes. 28 days, 30%. 28 days. Yes. Sa kanya, 15 days, 50%. 50%. More than parang 54 yata, Sir Kai. So, umabot ng 1,540 something. Yes, parang Kasi ganon yung gain niya in 1,000 15 yung days. standard natin eh. Oh. Tapos pagdating sa MC naman, sa Master... So, sabi niya sa FC daw, tinalo pa rin siya nung anak niya. Kasi nung binigyan ko siya ng challenge sa FC na course, dun sa 30% ng sa FC, sinabay niya yung anak niya, pero tinalo pa rin siya doon. Sa anak niya, umabot ng 54% in 15 days yung performance. Pero siya, 28 days, umabot ng 30%. So, yung 30% niya, inabot ng 28 days, no? So, tinalo pa rin siya ng anak niya doon, no? Pero again, parehas sobrang ganda ng performance. Walang pangit doon, no? Ang gusto niya lang i-highlight, talo siya nung anak niya. Okay? Last challenge, yung 30%. Medyo nauna ako pumasta ng mga isang araw, 2 araw. Tapos pumasa din siya, pero yung pagkakaiba is yung drawdown niya is 7%. Sa akin naman Sa'yo, is more than 8.8. 8.8. Oh. Sa'yo, Ayan, ito, sinend ko sa iyo. nakabuka sa akin, 8.87 yung drawdown mo. Yung absolute gain tsaka yung overall gain, 31.98%. Tapos sa kanya, 30.4%. Pero yung drawdown niya, mas mababa ng 1%. 7.64 sa kanya. Yes po. Araw lang din po yung pagitan. So Ilang dahil mababa po yung drawdown niya, panalo pa rin siya. Pero congratulations Brad, no. Ilang taon na yung anak mo? Tanungin kita. 18 po, Sir Kai. 18. Kaka-18 niya lang ng April. Kaka-18 lang. Ano yung reaction niya, Pops, nung tinuturuan mo siya? Nung parang kasi yun, Sir Kai, parang napaka-timid ba? Silent type na tao. Parang introvert. Parang wala lang. Okay lang sa kanya. Tapos yung video nga, nung nagsisession tayo, nandyan lang yan siya sa likod ko nanonood. No, tapos isang beses niya lang pinanood, Sir Kai. Ang galing ah. Ang galing ah. Kasi yung rules natin sa masterclass, mas madali. Di ba? Mas madali, Sir. Ngayong gabi, mas madali sundan kumpara sa tama yung sabi mo na tamad strat na talaga. Pang tamad talaga yung rules natin sa MC.
Ang galing Oo. actually, yan nga yung pinag-uusapan natin nung nakaraan na yan yung pinaka-the best na pamana natin sa mga anak natin. Di ba? Opo, Sir Kai. So, Um, sabi ko, nagpapasalamat din kami sa inyo kasi hindi nyo po pinagdamot, di ba? Kahit may NDA po tayo, kinonsider nyo pa rin, inauthorize nyo pa rin yung sa anak ko. Thank you, Sir Kai. Welcome, Pops. Welcome, Pops. Kasi yan naman yung goal natin, Pops. Kumbaga, ma-elevate natin yung buhay ng buong pamilya natin. Di ba? Kaya nga tayo nagsisikap para sa pamilya. So, that's fine. That's okay. No? Nakakatuwa kasi, hello, Pops. Nawala ka. Ano yung laptop ko? Naubos yung battery. Okay lang. Hindi okay ko lang. pala na-charge o nag-phone na lang ako. Sige lang, Pops. No problem. Ang sabi ko kanina is, ingat ka lang. Baka pag challenge mo yung anak mo, baka ang laki ng kikitain niya. Mahirapan. Ikaw naman ngayon. Ikaw naman ngayon yung mahirapan magbayad. Yung ginawa ko sa kanya, Sir Kai, nung pumasa na siya, binigyan ko na lang siya ng capital. Okay, good. Nice. I-try mo sa proper, Pops. Try mo sa proper. Yes, yun nga sinasabi ko sa kanya, Sir Kai. Pero nung nag-18 siya, parang regalo na rin namin sa kanya. Sabay sa graduation niya ng college. Nice. Tapos birthday niya. So sinabay na namin. Sabi ko, yung ibang parents magliligalo sa'yo, baka iPhone. Correct. No. Sasakyan or sabi material. Sa amin, hindi ka makakatanggap ng ganon. Pero ito, future mo ito. Sabi ko. So, yun, binigay namin sa kanya, Sir Kai. Pinang-open niya ng account. Galing, So, Pops. ngayon, yung account niya, Sir Kai, since full course, parang siguro mga 260 na. 26% up. 26% up. Galing. Galing. Wala pang isang taon yung account. Wala pa, Sir Kai. Wala na. Lang yun? Oo, ilang buwan lang yun, Sir Kai. Parang, kailan ba siya nag-open? Parang mga September, October, November, December. Halos 4 months pa lang. 4 months. Parang nag-a-average siya ng 5 point something monthly. Wow, congrats, Brad. So, Yan ang the best na regalo. Sabi ko nga kasi yung mga cousin niya nakakatanggap ng mga ganon bang na bagay, Sir Kai. Sabi ko sa amin, hindi. Iba matatanggap mo. Pero, masasabi mo man na nanghihinayang ka kasi wala ka ng ganito. Pero yung ginagawa namin sa iyo is future mo na correct. Kung sakasakali na gagawin mo ng tama, may disiplina, susundin mo lang yung rules natin, balang araw baka hindi mo na kailangan magtrabaho. Sabi ko, kasi ang bata mo pa. Napakaswerte mo, sabi ko, napakaswerte mo na nakilala natin si Sir Kai. Marunong tayo nito. Tapos ikaw 18 years old ka pa lang. Ako nung 18 years old ako, wala ako. Wala akong ideya na ganito. Sa Pilipinas kasi, Paps, is hindi naman masyadong yung financial literacy sa Pilipinas. Yes, Diyan ba sa Europe ba, Paps? Medyo mataas yung Diyan sa Europe, mataas ang financial literacy sa mga bata. Yes po, Sir Kai, yes po. Opo. So, kasi marami kang exposure dito kahit sa stocks lang po, Sir Kai. Correct. Yung nag-umpisa nga kami, dun lang investing lang sa stocks. So, kung hahanap kami ng mga companies na magaganda, nagsimula talaga kami, Sir Kai, sa mining. Mining GPU, companies. Yung mga GPU. So, yung mga Rio Tinto, ganon. Favorite namin yon ni Mrs. Okay. So, yung platform dito is hindi ka pwede mag-short. Long lang lahat.
Yung okay. platform na una na nakuha namin, yung nagsimula kami. So, antayin mo lang mag-dip, bili, then hold. Pag umangat siya, doon din hanap din ng mga S&R. Tapos isi-sell na namin siya for profit. Okay. Antay ulit. I see. Ganun lang, Sir Kai. Pero yung system mo is iba talaga, Sir Kai. Iba talaga. Malaki Kumbaga, matutulong. very logical, no? Very logical yung approach. Oo. Mas, Kung minsan nga, nagtataka kami, kung nag-uusap-usap lang ba kami, Sir Kai, sabi namin, paano niya kaya naisip to? Sabi namin, napaka-gifted naman ng tao na to sa lahat ng sistema. Bakit niya to? 'Di ba parang out of the box talaga eh. Yes. Kasi makikita mo mga videos, mga ganon, mga guru-guruan. Same lang 'yon, ICT, SMC, ganon. Correct. Trend lines. Pero yung sa atin iba eh. Iba. Kulang lang talaga sila, Pops, sa logic. Logic lang kasi yung ang kagandahan kasi nung system natin. Kasi meron tayong rules-based na approach. Kumbaga may idea na tayo kung ano yung gagawin natin, kung ganito yung gagawin ni market. Meron na tayong, hindi tayo hanging. Kumbaga, meron na tayong expectation. Kung ito yung gawin ni market, we will adjust. Kung ganito yung gawin ni market, we will adjust. Hindi natin kinokontra yung market, no? Yes po. Opo. Kumbaga, Tsaka, we are open for kumbaga we are open for mistakes. We are open kung mag-against ang market sa atin, that's given. We will adjust. Di ba? Yes po. Yun yung pagkaiba ng WAG squad sa ibang Sir Kai, sa ibang community. Correct. At saka yung isa pa pala, Sir Kai, yung last session natin, di ba tinulungan mo ako dun sa gold? Oh, yes. Kamusta yun? Survive na yun. Survive na. Wow! Congrats! Tapos, sinabay ko sa demo. Sa demo, ito, papakita ko sa iyo, running ko today. As of last week, send ko na lang sa iyo. Galing, Pops. Ito demo lang to, pero yung live account ko, survive na talaga yun. Yung sa gold, yung inooperahan natin ng ilang gabi, yung inooperahan natin ng ilang gabi, nailabas na. Yes. Tama po. Tama po. Survive po yun, Sir Kai. Survive. Tapos ito, demo ito, Sir Kai. Send ko sa iyo. Sige nga. Yan, tingin. Demo yan. Yung inooperahan natin ng ilang gabi, live 'yon, yung sa gold. Live po 'yon. Opo. Tapos yun yung pinakamalaking mong account, di ba? Yes po. Grabe. Talagang na 'yon, Sir Kai, katakot-takot na 'yon kasi grabe, nag-drawdown ako ng mga drawdown ko 'yon, mga 19%. 19%. At least naka-recover tayo. Recover po. So, salamat talaga. Tapos, nung after ng session natin, inumpisahan ko itong demo ng gold. So, ganun pa rin. G4 pa rin ito. Yun. G1, G4. Yung account mo na yun, ang dami mong mistakes doon. Ang dami mong mistakes doon, di ba? Kinorek natin yung mga mistakes mo doon. Kaya nag-accumulate siya eh. Na dapat hindi mo kailangan mag-open, nag-open ka. Nag-open. Kasi nagmamadali. Ayos to. Galing 0.05. 0.05, okay. Kumita ka sa... Yes po. Kumita ka ng $2,197 with 0.05 lot size. Tapos yung another position, another 0.05 lot size, $316. So, Ay, sorry. Natakpan ba ng video sandali. Lagay ko yung video sa ilalim. Send ko ulit sa iyo.
This is a $3,000 na demo account, Sir Kai. Oh, nice. Ah, hindi. Pounds pala ito, Sir Kai. Pounds. Pounds, 3,000. Mm. 3,000 pounds na demo account, yung starting capital. Pero yung lot size ko is 0.05. Grabe. Sobrang Yan, ganda. Sir Kai. Galing ng disiplina mo dito. Naka-positive Oo. SL ka na dito. Oo, yung sa itaas na posisyon, ginagawa ko siya, Sir Kai, tinitipi ko siya. Pero Okay. yung sa baba, walang tipi yan. Ang sa Takbo lang baba. siya. Yung sa baba, oo, so tumatakbo lang siya. Okay, yung $316. At Oo, may tipi yan. may TP, okay. Oo, may tipi yan. So, yung in-apply ko naman na strat dyan is yung G1 tsaka G4 lang na combination. Okay. FC or MC? FC. FC, okay. FC po. Po. Okay. Good, Parang good. combination na rin, Sir Kai. Kasi hindi na ako okay. nagtitipi. Hindi na ako nagtitipi. Running the profits na. Positive. Positive SL lang. Katulad ng positive MC. SL. Okay, So okay. parang combination siya ng FC-MC Okay, good, na good. approach. Nice. Very nice. So sa 300, yes, sa 3,000, Sir Kai, more than 6,000 na yan. Oh, Mahigit pa lang isang buwan. correct. Mm. Galing. Yan ang disiplina, Pops. Oo, Yung hindi mo kailangan mag-open ng malaking lot size para Yes. maramdaman yung Opo. profits, Opo. di ba? Sabi ko tama talaga pala sabi ni Sir Kai na yung sometimes less is more. Correct. Nice. Kakatuwa, ang galing. Ready ka na? G4MC tayo. Eto, isipin mo, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong pending session. Pero nararamdaman mo na yung consistency. Good job, Brad. Yes, opo. Kahit sa FX book, Sir Kai, makita talaga yung trend ng ng progress. Kaya nga Tsaka, ang ganda pa ng FX books nyo. Kasi, hindi lang natin pinopromote yung gain. Hindi lang tayo nakatingin dun sa gain. Kahit din dun po. sa drawdown, binabantayan natin yung drawdown. Binabantayan. Meron tayong concept ng capital preservation Di ba? Ang lalakas nga ng ibang wag squad, Sir Kai. Sus, Kaya nga grabe. Minsan nakakaingit. Lang, yung drawdown, 0%. Yung iba, hindi pa umabot ng 1%. Imagine mo yun. Sobrang lakas nun. May nakawag squad din, si Rio Boyd. Isang araw lang, di ba? Isang araw lang. Talagang pinag-isipan ko yung Sir Kai. Sabi ko, paano niya ginawa to? Kung hindi nga ako busy, kung hindi talaga ako busy or minsan tinatamad lang talaga ako mag-post, ang dami kong araw-araw, ang dami kong pwedeng i-post. Yes, araw-araw. may pumapasok no? Araw-araw, Minsan, ang dami kong pwedeng i-post Akala mo, Sir Kai, minsan natatanong din na pag-uusapan din namin ni Mrs. Sabi ko, ano pa kaya life ni Sir Kai? Kasi ang dami, I'm sure ang daming messages to na binabasa. Paano niya kaya nagagawa na mag-trade, magturo, tapos mag-post pa, gagawa pa siya ng content? Grabe, sabi ko, paano? Sabi ko, dahil sa system, kaya kaya nagagawa niya lahat. Pero minsan, yung mga messages, matagal na nga ako mag-reply, di ba? Medyo delayed na rin ako mag-reply. Kasi ayokong buksan yung messages. Tapos, hindi ko agad mare-replyan. Kumbaga, pag binuksan ko, gusto ko, mare-replyan ko na siya. Para, kaya naka-unread lang muna siya para sure ako na mababalikan ko yung mga messages. Mga messages doon. Kasi ang dami. Sa iPhone, di ba sa iPhone, pag click mo yung message, mapipreview mo na yung mapipreview mo na yung message, di ba? Yung message. So, okay. minsan, may idea na ako kung ano yung tanong, tapos alam ko kung hindi ko kagad siya masasagot ng malinaw or so hindi ko lang muna binubuksan. Or kung may kailangan i-send, so hindi ko muna binubuksan.
Ang galing talaga kahit sa messages, sa support, may system pa. Pero nakakatuwa yung mga kaklase mo na sobrang sabi ko nga medyo kakaiba yung community natin kasi sa ibang community yung sa isang GC ang bida-bida normally ang coach siya lang yung nanga-hype. Yes. Tama. Naranasan ko yan, sir. Sir, tayo Talaga? naranasan. Dito Kay sa lady. atin, sa mga GC nyo, halos lahat ng GC nyo halos hindi nyo ako maramdaman, sa totoo lang. Minsan isang araw hindi nyo ako maramdaman. Diba? Kayo-kayo lang yung nag-uusap. Diba? Ma-hype Tapos, kayo. Ma-hype kayo sa kapwa nyo kaklase. Diba? Aaminin ko sir, kahit talagang maha-hype ka. Kasi hindi talaga mawala sa emotion mo 'yon bilang isang tao na uy, bakit sa kanya ang ganda ng performance niya, bakit pareho lang kami ng system eh. Pero yung nilalagay ko parati sa isip ko, iba-iba kami ng time zone, iba-iba rin kami kung pananaw sa market. Although same system kami na ginagamit, pero iba-iba talaga yung result. Iba-iba yung starting point. Iba-iba yung starting point, iba-iba yung market condition na dadaan na namin. Hindi ibig sabihin na malakas yung November, yung December malakas din. So, depende kung ano natapat sa'yo. Pero, kung iisipin mo, Sir Kai, halos lahat pasado. Correct. Yun talaga. Halos lahat pasado. Lalo na yung mga nagpa-firm, no? Nakaka-hype yun. Yung grabe, yung mga kasama ko ngayon, Sir Kai, yung mga late na napasok. Nauna pa ako pumasok doon sa iba. Pero, yung prop firm ko na pinakita ko sa iyo, ano na yun? 4.5% na yun. Ngayon, nung nag-session tayo is 2% pa lang. So kung iisipin mo, although nag-gain siya, pero mabagal i-compare yung iba naka-payout na. Payout. ako hindi pa rin nakapasa. Grabe. Oo. Pero at least okay na yung live account mo. 'Di ba? Nailabas natin. Kasi yun naman yung priority ko, Sir Kai, yung masakit eh. Medyo mabigat yun eh. Tapos, Sir Kai, may nakaano pa yon, may nakakopy pa yon na 7 na account. So masakit talaga yun, Sir Kai, pag hindi nag-survive. So ibig sabihin, nailabas natin yung main account, yung pinakamalaki mong account, nailabas din yung 7 na slave account. Yes po. Ayos. Talagang maraming salamat po. Maraming salamat talaga po. Welcome. Nagkataon lang kasi na during that time, medyo maluwag yung schedule ko. Pero most of the time, sabi ko nga, pagka busy ako, hindi ko talaga ma-entertain. Pero talagang pinagpala ka during that time, available ako. Blessing po talaga yon, sir. Blessing po talaga. Wala akong ibang ginawa doon. Lahat games pa rin natin. Kasi matagal na ako hindi nagbubukas ng Forex Hospital eh. Matagal na ako hindi nagbubukas ng dati. Siguro mga 3-4 years ago, open yung Forex Hospital. Kasi mayroong mga ibang WAG squad na pwede kong maasahan na, guys, pa-assist ako nito. Medyo kailangan nito ng tulong. Pa-assist lang ako kung ano yung kailangan gawin. Kaso yung iba, busy rin sa sarili nilang mga account. So, medyo may kanya-kanya ng responsibilities. So, kaya nagsara muna yung Forex Hospital. Forex Hospital. Totoo pala talaga yun yung sinabi mo dati, sir. Yes. Hospital. Kasi meron kasi mga WAG squad. Meron kasi mga WAG squad na hindi naman agad-agad makukuha yung system. Di ba?
hindi naman agad-agad makukuha yung system. So kung umabot sa point na kailangang tulungan sila, i-assist sila sa hedging, paano may lalabas yung position. Yun yung purpose noon, yung Forex Hospital, para through that process, pag nailabas yung position, matututo sila, okay, ito yung nami-miss out ko, ito yung hindi ko naiintindihan, ito yung kailangan ko matutunan. Di ba? At least Kasi matuto sila. mas mabilis kasi yung learning process pagka ina-actual mo na eh. Di ba? In-offer mo yata yan sa best friend mo pero hindi sila hindi sila Naalala mo? Naalala ko yun. 2024. Nandun pa ako. Member pa ako noon, sir. Member pa ako doon. Yung medyo malapit na magkasunugan, nag-offer ako na bubuksan ko yung Forex Hospital para sa inyo. Yes, oo. Nag-offer ka doon sa community na yon. Doon kita nakita. Oo. Doon kita nakita. Tapos, in-stock ko na yung account mo. Sabi ko, bakit ang dami niyang member? Ang daming pumapasa. Sabi ko, pare-pareho sila, pumasa talaga. Sabi ko, ito na yata to. Kaya, hindi na nagdalawang isip, nag-contact talaga ako sa'yo. So, dati kang member doon sa dating grupo na tinitira ko. Doon mo ko nakilala. Yes. Sa kanya. Under talaga ako sa kanya, sir. Under ka talaga. Okay. Oo, Okay. sa kanya. Ay, no. Pinadalhan pa ako ng picture ng sports car, di ba, nung bumili. Sinend ko din yun sa'yo. Sabi ko, Sir Kai, pareho kayo. Sabi mo pa nga sa akin, bumili ng sports car, walang grahe. Tawanan nga tayo dun eh. Nung time na yun eh. Ay, nako. Oo. The good old days. Yes. Ang daming karanasan, Sir Kai. Madugo na karanasan. Ay, nako. Pero ako, nag-survive din ako doon, Sir Kai. Nag-profit ako doon. Actually, nag-profit ako sa kanila kasi hindi ko sinunod din yung buong system. Totoo, sir. So, ibig sabihin, pagka nakabay sila, nakasell ka? Hindi. Sinasabay ko pero hindi ako pumapasok sa level na sinasabi nila. Ini-skip ko. Okay. So, kumbaga, meron kang sariling analysis pagka sinabi nila na pumasok na tayo dito, titingnan mo na hindi pa ready. Hindi pa. Okay. Gets. May sarili kang filter, no? May sarili kang filter. Opo. Pero base doon sa bot nila, doon ko lang kinukuha yung signal ko. Pero kahit ganun yung approach ko, Sir Kai, nag-drawdown pa rin. So, isipin mo yung sa kanila. Magkano yung meron ka ng filter no? Nag-drawdown ka pa rin. Nag-drawdown pa rin, oo. Umaabot ng drawdown mga 30%, 40%. Paano na lang yung sumusunod? Yung sumusunod, sunog. Sunog na. Okay. Sunog talaga, Ay, no. The good old days, no? Sabi ko nga, The good old. Buti na lang nagbago na talaga ako, no? So, I-maintain mo na lang yung mga plus points sa langit, Sir Kai. Kaya nga ayoko nang mabawasan yung plus points ko. Ay, no. Tahimik na ang buhay ko ngayon eh. Ayoko na ng buto eh. Mas okay na yan, sir. Ay, no. Good old days. Ay, no. Sabi ko nga, I'm a newman na. I'm a changed man. Okay na yan. Mas okay na yan, sir. Ay, no.
Sige, discuss na tayo, Babs, ng last session. Baka san-san pa tayo mapunta. Sige po. Sir Kai, Ah, Sir Kai, dahil nasa phone ako, mamaya Ah. pahingi na lang ng recording mo. sige. Sige. Send ko sa'yo yung Salamat po. full recording. Okay, game. Salamat This is po. it. Oh. Okay, so grabe, 30 minutes. 30 minutes, no, na usapan. Edit ko na lang yun mamaya. Or bukas na. Kasi anong oras na rin naman. Okay, so ganun yung storya, no. So, kung napanood nyo yung video, sabi niya, yung anak niya, kahit during the time na sa full course, sinasabay niya na dun sa 30% challenge. Mas maganda pa yung naging performance. 50%, no? 54% in 15 days. Samantalang siya, 28 days bago niya nakuha yung 30%. Tapos pagdating naman sa MC na lesson, na another 30% challenge, tinalo naman siya sa drawdown. 7% lang yung drawdown ng anak niya, while sa kanya, 8%, no? Pero parehas naman sila nakapasan ng 30% challenge, no? So, sobrang proud niya. So, sinasabi nga niya na eto yung regalo namin sa'yo, no? So, nung pag 18 years old ng anak niya, hindi material na bagay yung binigay nila, kundi lesson, no? Skills. Yun yung binigay nila sa anak nila. So, very nakaka-proud na moment as parents, which is yun naman yung goal natin, no? Kahit sa ibang mga WAG squad, yan din yung goal natin, maipasa natin yung skills, especially sa trading, no? Kasi nga napakaganda ng opportunity na to, no? Mahirap lang talaga siya, walang madali, no? Walang madali, choose your hard nga eh. Pero sobrang advantage pagka nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng edge sa trading. At least nakalabas na tayo sa 9 to 5 na rat race, wala tayong mga piniplease na boss, wala tayong toxic na katrabaho, no? Pero kung ikaw yung empleyado na mabait yung amo, maganda yung mga katrabaho, sobrang blessed mo, no? Hindi lahat merong ganyang working environment, no? Again, so yun yung kwento. Ngayon, so tapos na. Okay na. Natapos na namin yung lesson. Then after a while, this last week, nag-message siya. So, nagulat ako sa message niya. Ito yung message niya. So, wala naman talaga akong plano i-post to. Sa totoo lang, no. Marami akong ganitong session na nakakatuwa, na maganda i-share sa public, nakaka-inspire. Pero again kasi, nakakapagod mag-edit. Alam niyo yun, yung it will take time para mag-edit pa, no. So, eto, wala akong plano tong ilabas, tong usapan namin, pero para lang meron kayong background, no. May idea kayo kung sino yung kausap ko, ano yung pinag-usapan namin. So, ilalabas ko siya. Pero, sabi ko nga, takpan ko na lang yung pangalan and i-blur ko na lang yung muka para protection na rin ng tao, tsaka ng identity. Okay. So, ito yung message niya. Sir Kai, good day po. Ask ko lang po kung pwede niyo po ba ma-deactivate yung WAG indicator anytime po, just in case lang po. Kasi nag-approve po kami sa anak namin po at ayaw na mag-aral. Bigla na lang po tumigil sa pag-aaral. So, medyo nakakapanik yung ganitong sitwasyon, no, bilang isang magulang. So, sabi ko, hala, what happened, Pops? Akala ko okay ang banding nyo sa trading, no? Ngayon, sabi niya, okay lang, Sir Kai, pero a lot of things going on kasi matatapos na sana niya yung first term this July, pero this January parang nag-iba na mindset niya. Kinausap niya kami ng mother niya at nagsabi na mag-stop daw siya kasi mahirap daw mag-school. At bakit pa daw siya magpapakahirap at kunti naman daw sahod pag nagtrabaho siya. Okay.
gusto niya mag-trade na lang at mag-online selling. Ayaw na mag-aral, kaya napamessage ako sa'yo. Iniisip ko na ipa-deactivate yung wag indicator niya at kunin pati laptop niya, pero I'm also considering kung anong effect sa kanya. At gusto rin pala umuwi ng Pinas. Sir, mag-trade na lang daw siya at mag-start ng clothing brand with his girlfriend. Hirap mag-decision, Sir Kai. Ano po kaya yung mas mabuting gawin? Di lang po kayo coach sa trading, pati life coach kasama na rin. Pasensya na po. Pati kayo na pagtanungan ko. Okay. So, nagigets niyo yung situation, no? So, itong anak niya, dahil nagkakaroon na ng edge sa trading, na open na yung mindset sa trading, nakita niya na yung possibilities. Ngayon, parang hindi niya na makitaan ng point. Bakit pa daw siya mag-aaral? Kung magtatrabaho lang din naman siya, maliit lang yung kikitain niya. Nakukumpara niya na yung potential na kikitain sa trading. Medyo tricky, medyo mahirap. Sabi ko nga, 2 days or 3 days ko pa to natanggap na message. Pero hindi agad ako nag-reply kasi nga kahit ako, hindi ko alam kung paano ako magbibigay ng advice, no? Hindi naman ako expert. Kahit ako nga bilang isang magulang, nag-struggle din ako sa sarili kong anak, no? Sa sarili kong mga anak. Okay. So, mahirap. 18 years old na natuto mag-trade. Gusto na lang mag-trade, ayaw na mag-aral. Kailangan mo intindihan ng anak mo, Paps, no? Kausapin nyo. Ang nakikita kong solution dito, no, wag nyong persahin muna. Wag nyo munang kuhanan ng laptop or anything kasi possible mag-cause pa yan ng rebellion, no? Baka mas lalong tumigas yung heart niyan. Baka mas lalong lumayo sa inyo. Kasi ikaw, Paps, ikaw yung tatay, pinakitaan mo siya ng liwanag. Ngayon, nung nakita niya yung liwanag, biglang gusto mo isa rin yung liwanag. Di ba? So, medyo mako-confuse yung anak mo niyan. Mas kailangan ng anak mo ngayon, hindi pagalit, hindi disiplina, siguro guidance. No? Tulungan mo siyang mag-navigate, no? Hindi ka pwedeng magkaroon ng magandang karakter ng easy life, no? Siguro yung iba possible, pero para sa akin, para ma-mold yung character mo, kailangan mong dumaan sa process kasi, no? Ito kasi, nagkaroon siya ng edge sa trading dahil nandyan ka, nilatagan natin ng system, ng foolproof na merong rules-based, no? So, mas napadali yung proseso sa kanya. Unlike sa'yo kasi, Paps, na dumaan ka muna sa paghihirap sa trading, no? Yung anak mo medyo nagkaroon ng shortcut. So, kailangan mo ipaintindi sa anak mo na yung trading, Paps, is performance skills siya, no? Hindi siya way out na nahirapan siya sa school, way out yung trading. Hindi dapat maintindihan niya yun. Na in real life, actually, mas mahirap yung trading kumpara sa pag-aaral, no? What if mag-fail siya sa trading, maka-experience siya ng worst case scenario, wala siyang fallback, no? So, medyo tricky talaga. Maraming uncertainty sa trading, no? Siguro ganun na lang. Kausapin mo yung anak mo, Paps. Walang judgment, hindi mo siya husgahan. Dahil gusto niya umuwi ng Pilipinas, gusto niya mag-trade ng full-time, gusto niya mag-business. Kausapin mo lang siya, i-try mo siya i-guide, ipakita mo sa kanya ano yung mga possibilities, no? Kung uuwi ka, magnenegosyo ka ng
clothing brand, hindi rin ganun kadali, no? Ah, kung 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 siya mismo wala siyang idea, no? Kung ilan yung kapital na kailangan, wala siyang costing, wala siyang supplier na naka-ready na, or marketing plan, or mga sales plan, sales data, hindi pa yun, hindi pa siya complete business, no? Idea lang yung naiisip niya, hindi siya, idea pa lang yan, idea pa lang yan, no? Ang pinaka magandang gawin, ganito. Siguro kung ako yung nasa sitwasyon mo, hindi ko muna kukuhanin yung laptop. Kasi talagang magkakaroon kayo ng gap niyan. Magkakaroon kayo ng gap niyan. Ikaw yung nagbigay sa kanya ng liwanag sa training, tapos biglang gusto mo saraduhan din ng liwanag, no? So ang gagawin ko kung ako yung nasa sitwasyon, again, opinion ko lang to, Paps, ha? Ipag-pray mo, i-take mo, i-grab mo kung ano yung tingin mo na beneficial sa'yo. Kung tingin mo na hindi beneficial, huwag mong i-take, no? Kung ako yung nasa sitwasyon mo, gagawin ko, kakausapin ko siya ng matino, gagawin ko, magsiset ako ng boundaries, no? Magsiset ako ng clear direction na okay. So, kung gusto mo mag-trade, gusto mo i-pursue ang trading, kailangan paghirapan mo na magkaroon ng consistency muna. Okay? Binigyan niyo siya ng pang live account, no? Dahil naging consistent naman siya sa demo account. Try nyong bigyan ng kondisyon. Okay. Sige, ganito. Kung halimbawa mapapalago mo yung live account ng to a certain X capital, okay, pwede namin i-consider, no, as parents, i-allow ka mag full-time trading. Okay? So kung ako yung nasa sitwasyon, mahirap talaga kasi as parents gusto natin syempre merong backup plan yung anak natin, no? Gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. So ganito na lang. Kausapin niyo siya, kahit ako nalilito ako mag-advise, Pops, eh. So kung ako yung nasa sitwasyon, kakausapin ko yung anak ko na sige, meron kang live account, ganito, mag-set tayo ng goal. Kung mapapalago mo yung live account mo to a certain level with proper drawdowns, with proper consistency, pwede kong i-consider na i-pursue natin yung plano mo mag full-time, and then, at the same time, kung mapapalago mo yung kapital mo, pwedeng dyan mo na rin makukuha yung budget, pang-kapital, dun sa clothing brand na gusto mo. Okay? Hindi ako magbibigay sa iyo ng kapital para dun sa clothing brand mo. Paghirapan mo, kung gusto mo talaga yung clothing brand, paghirapan mo, mabuo yung kapital galing sa trading. Pero, kailangan gagawin mo lahat ng yan nang nag-aaral ka pa. Okay? Kung gusto mo talaga i-pursue yung trading, gusto mo palaguin yung kapital mo, kailangan gawin mo yan habang nag-aaral ka pa. Yun ang kondisyon ko. Kung talagang gusto niya kumawala, no, sa traditional na path ng kahit sinong estudyante, nai-gets ko yung point niya kasi nakikita niya na ng potential yung trading. Ayaw niya na mag-aral. Tapos sabi niya, kung mag-aaral siya, pagkatapos niya, magtatrabaho siya, magkano lang yung per oras nakikita niya, na pwede niya lang din naman kitain sa trading, which is nagawa niya na sa live account. Nagawa niya na sa demo, nagkaroon na siya ng consistency, nagawa niya na rin sa live account. So,
malaki talaga yung chance na mawawalan siya ng gana sa pag-aaral, no? Pero again, 18 years old, hindi pa niya nakikita yung lahat ng possibility sa mundo. Hindi pa niya nakikita yung realidad, no? Kahit sa trading, no, hindi pa niya nakikita lahat, hindi pa niya na-encounter lahat ng market scenarios, no. So yan yung nakikita kong gagawin ko kung ako yung nasa sitwasyon ng Paps. Hindi ko siya didisiplinahin na kukuhanin ko yung laptop, tatanggalan ko siya ng access sa MC Signal, MC Indicator, or sa full course na indicator. Hindi ko yung gagawin kasi magkakaroon kami ng gap. Kasi mako-confuse siya eh. Ikaw yung tatay ko, pinakitaan mo ako ng liwanag dito sa trading. Ngayon, nakikita ko na yung liwanag. Bigla mo akong sasaraduhan ng liwanag. So, mako-confuse yung bata. Mako-confuse. So, best way talaga is direction, guidance. I-guide mo siya na, okay, sige, pakita mo na parang team kayo, no? Na, sige, ganito yung plano natin. Kung gusto mo talaga, yung clothing brand, i-goal natin na yung kapital mo, mapalago natin siya, diyan natin kuhanin yung pang-clothing brand mo. Pero hanggat hindi pa natin na-achieve yun, huwag mo muna bitawan yung pag-aaral. Di ba? Kasi kung talagang seryoso siya na makawala sa pag-aaral, paghihirapan niya na magkaroon ng consistency, mapalago yung kapital. Di ba? And then, pagka the moment ma-achieve niya yung sitwasyon na yun, let's say, no, God willing, no, na-achieve niya in less than 2 years. Yung kapital niya, napalago niya, tapos meron na siyang certain X amount na pangkapital para sa clothing brand na gusto niya na business. By that time, I'm sure, Paps, by that time, marirealize niya to, no. Pag nandun na siya sa point na napalago niya na yung pera niya, sigurado ako, marirealize niya na hindi worth it yung clothing brand para sa akin. Hindi worth it yun. Kasi kung kaya niyang kumita ng certain X of money just purely from trading, hindi niya na pag-aaksayan yung clothing brand. Hindi niya na pag-aaksayan yun. Hindi niya na pag-aaksayan yun. Hindi niya na pag-aaksayan yun. Yan din yung reason ko personally bakit hindi ako natitempt sa mga traditional business. Dati, nung nagsisimula pa ako, syempre bago pa yung flow ng pera, gusto mo security. So ang kahit kami na-try din namin mag traditional business, pang diversify. And then na-realize namin, ang mangyayari lang kasi niyan, para ka lang magiging empleyado ng sarili mong negosyo. Nakatali ka na naman doon, mag-i-invest ka na naman time, may stress ka sa mga tao, may stress ka sa supplier, may stress ka sa... So, para sa akin, hindi worth it yung i-spend mo na time doon. Hindi worth it yung again, experience ko lang to sa akin to. So, hindi worth it yung time, hindi worth it yung stress, hindi mo na maibabalik sa iyo yung oras na in-spend mo doon. Again, sa akin lang to. Experience ko, based on my experience kasi, mangyayari lang yan, magiging empleyado ka lang ng sarili mong negosyo. Kailangan mo maging hands-on doon eh. Like, especially kung magsisimula pa lang yung negosyo mo, hindi mo pwedeng ipagkatiwala yan sa iba. So, kailangan mo mag-invest na naman ng sarili mong time, kailangan maging hands-on. So, maapektuhan pa yung trading, trading life mo. So wala, hindi namin pinurso yung traditional na business, na diversification, no, na security. Sabi ko nga, the moment na makuha mo yung niche mo sa trading, kung kaya mong kitain yung certain amount, hindi man ganun kalaki, at least merong pumapasok from trading, mas pipiliin mo yung trading. Kasi nandun yung time freedom eh. Yun yung end goal natin, magkaroon ng time freedom. Di ba? Yun ang end goal natin, time freedom. Kahit hindi ka na maging top 1 richest sa Pilipinas, hindi na yun,
Masyadong ano yun, kalukuhan para sa akin yun. No? At least, pag na-achieve mo yung time freedom, okay na. Okay na yun. Nandyan ka sa tabi ng mga anak mo habang lumalaki. Magkasama kayo ng misis mo all the time. Di ba? Okay na sa akin yun. Simple lang yung kaligayahan ko. Okay, so, sigurado ako, malaki yung chance na pagka na-achieve nung anak mo yung target capital na mapag-usapan nyo, no? Pag, let's say, na turn na DYM nyo na yung capital o mas 200% pa or 300%, no? Marirealize nyo na, parang hindi na worth it yung clothing brand. Parang hindi na worth it yung clothing brand. Kasi kaya ko namang kitain na yung ganitong certain amount sa trading lang. 'Di ba? Pero yun yung condition. Hangga't hindi niya na-achieve yung goal nyo, kailangan niya muna mag-aral. 'Di ba? Kasi mahirap talaga yung sitwasyon ng Paus. Mahirap talaga. Pero mas kailangan niya ngayon yung guidance ng bilang tatay. Kakampi. Kailangan niya ng kakampi. Hindi niya kailangan ng kaaway, Paps. Kailangan niya ng kakampi. Tulungan mo lang siya mag-maneuver, no? Decision. Pero yan? Good problem ba? And bad problem at the same time. Good kasi nandun na yung confident niya eh. Kumbaga nakikita niya na ng liwanag yung trading eh. Which is napakahirap mangyari yun sa iba. Yung iba kahit more than 5 years na sa trading nila, trust me, hirap pa rin, sunugan pa rin. Pero yung anak mo nagkaroon ng shortcut dahil sa iyo. So kailangan mo lang ng guidance. I-guide mo lang, Pops, no? Pero again, hindi talaga ako expert, Pops. Kahit ako hirap. Kita mo pa ulit-ulit kaya yung sinasabi ko eh. Sabog-sabog yung sinasabi ko eh. Worst case scenario, no? What if na-achieve niya yung napag-usapan nyo? Okay? Palago niya yung pera. Na-upscale niya na yung kapital. Okay? Malaking tulong din yun sa inyo. Di ba? So, yung pagtatapos ng bachelor's degree, magiging optional na lang yun kasi kumikita na. Medyo nakakatakot lang talaga nakakatakot lang. Pero sa case ko bachelor's degree ako ng electrical engineer. Board passer ako, nakapasa ako PRC. Nakapag-practice din ako, pero never ako nakapag-renew ng PRC kahit isang beses. Simula nung pinasok ko yung trading, wala na. Hindi ko na siya nakitaan ng point. Kasi wala rin naman akong plano mag-practice eh. Wala na akong plano mag-practice. Kaya hindi ko nirenew kahit isang beses. No? So, siguro, ganun din yung nakikita nung anak mo. Na parang, gagawin ko lahat ng paghihirap na to. Para saan? Para magtrabaho. Para saan? Para sa ilan yung per hour ngayon sa UK. Mahirap yung sitwasyon mo, Pops, no? So, eto, ang haba na nga ng sinabi ko, pero hindi ko pa rin alam kung matino ba yung pinagsasabi ko. Pasensya na, Pops, kung pasensya na. Kung wala akong naitulong. I-take mo na lang yung tingin mo makakatulong sa'yo. Huwag mong i-take yung hindi makakatulong sa'yo, no? I think yun lang. Maraming salamat sa time na nag-open up ka sa akin, Pops. Maraming salamat sa tiwala, no? Pero nahirapan talaga ako. Siguro isa to sa mga
advice na binigay ko na matagal ako nag-decide kung ano yung sasabihin ko. Pero hanggang ngayon, kahit patapos yung video, nahihirapan pa rin ako. No? Ganun na lang, bigyan mo na lang ng kondisyon. Mag-goal settings na lang kayo. No? Pero hanggat hindi niya na-achieve yung goal nyo, no? Magkakampi kayo. Hanggat hindi pa niya na-achieve, aral muna siya. Okay? Aral muna siya. Kasi kung talagang gusto niya makawala, kailangan niyang paghirapan yun nang nag-aaral siya at the same time. Okay? Huwag niyong bibigyan ng pangkapital sa clothing brand. Hindi siya magiging beneficial in the long run. No? Hindi siya, kumbaga, tough love. Kailangan niya kailangan niya dumaan sa proseso. I think yun lang. Maraming salamat, Pops. God bless. Good night, guys. Bye-bye.